morning mga kaibigan, mga kanguso, and welcome back to my channel. At for today's video mga idol, mga kabisig, pupuntahan natin si Inday Kukak sa kanilang tahanan. Titignan po natin kung ano ang pamumuhay nila Inday. Titignan natin kung ano ang bahay nila. Tignan natin kung ano ang pamumuhay at kung ano ang daily routine, ang gawain nila sa araw-araw. Titignan natin, pasyalan natin mga kanguso, mga kabisig. Tara, samahan niyo ako. Kailan muna nating tumawid dito sa barbed wire, mga kabisig, mga kanguso. Kailan nating tumawid sa barbed wire bago tayo makapasok doon sa loob ng bahay nila. Kasi may harang pong bakod. So hali kayo, samahan niyo po kami. Ayan, so ingat lang mga kabisig kasi may barbed wire po dito. Baka po matinik tayo, no? Ingat lang po tayo. Cut mo dyan. Kaya mga kabisig, samahan niyo kami. Kung nakikita niyo po yung kubo-kubo na ito po yung bahay nila Inday. Ito po yung bahay ng mga magulang ni Inday. Magandang umaga po, Tay. Yan, magandang umaga po. So, Tay, ano po pangalan natin? Merting. Merting po. Si Tay Merting. Na ano pangalan po natin? Liserna. Si Ma'am si Nay Liserna. So, ngayon po nandito tayo sa bahay ng nila Inday Kukak. Pwede po ba naming makita yung inyong tahanan? Pwede po. Pwede. Okay, sige, hali po kayo, tingnan natin. Kausapin muna natin sila tatay sa kasi nanay. Kumusta naman po yung pamumuhay natin dito sa Tay, sa mga panahong ito? Kumusta naman po yung pamumuhay natin dito? Ganun din ba? Ganon din ba? Hindi naman kayo nahihirapan sa pamumuhay natin dito? Mahirap po. Kung wala po kaming, wala siyang, walang tao maparawit sa kanya, wala kaming makain. Walang makain. So ano pong hanap buhay ninyo Tay? Nagrarawit ng niyog. Grawit. So yung hanap buhay po ni tatay, mga kanguso, mga kabisig ay nagrarawit lang ng niyog. Gaano po kadalas kayo magrawit ng niyog Tay? Sa isang linggo, ilang bisis? Mga 2 linggo. 2 linggo, isang bisis ang rawit ninyo. So magkano naman ang kinikita ninyo Tay kapag nagrarawit kayo ng niyog? Magkano naman ang sinisweldo po ninyo? Mga 1.5. 1.5. So, every 2 weeks, saka kayo magrarawit ng niyog. So, yung 1.5 na yun, kasya na yun sa loob ng 2 linggo, yung pamimili nyo ng pagkain, ulam, pangangailangan sa bahay. Kasya ba siya o kulang? Kulang na eh. Kulang na kulang. Ilan po yung mga anak ninyo, Tay, Nay? 4. 4. So, nasaan po sila ngayon? Nandoon po sila sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay. Lahat po sila may mga asawa na? Tatlo lang may asawa. Sanday, Tatlong wala mga pa asawa. sanday. Okay. Ilan taon na po kayo, Tay? 63. 63 na po si tatay, pero malakas pa, nagrarawit pa ng niyog. Kasi mga kabisig, mga kanguso, kailangan niya magtrabaho kahit matanda, kahit may edad na po siya, dahil nga wala naman po silang inasahan na ibang mapagkukunan ng kanilang makakain. Kayo na, ilang taon na po kayo? Sobra na po 50. Sobra 50. So ano po yung gawain ninyo, ang ginagawa ninyo sa buhay, abang si tatay, ang trabaho niya, nagrarawit ng niyog, kayo po ano po naman ang ginagawa? Ako po nagatulong din sa kanya, nag-aipon, minsan nagadamo rin ako sa gulayan po. Sa ngayon, wala pa sa kasi. So kung mga kabisig, kung makikita niyo medyo may edad, may ano na po si nanay sa kasi tatay, pero kailangan nila maghanap buhay, kailangan nila magsika para po meron silang pambili ng kanilang pang-araw-araw na gastusin dito sa kanilang bahay. Maraming salamat din. Opo, si nanay ay mahigit 50 na po, si tatay ay higit 63 na po. So kung titignan natin, senior citizen na, pero kailan pa magtrabaho para po mayroon silang panggastos sa araw-araw. Pwede po ba mapasok ang inyong bahay? Pwede po. Tara mga kabisig, kung pasok tayo. So, ano po ito? Dito po kayo nagluluto ng inyong pagkain? Yan. So, dito sila nagluluto mga kanguso ng kanilang pagkain. Ayan po, nilalagyan lang nila ng bato, tapos nilalagyan ng panggatong para po dyan sila magsaing, dyan sila magluto ng kanilang pagkain. So, ito po yung kanilang tahanan, mga kabisig, na mga kanguso. Kung mapapansin po natin, napakaliit na kubo. Nagawa lang po siya sa ito, tinagpitagpi dahon ng niyog. And then ang poste niya ay ganito lang po. Ayan po. Ayan, nakahalos lupa lang po siya. Nakaagat lang po siya ng konti sa lupa. Ayan, tapos may dingding din siyang kahoy. Subalit dito mga idol, mga kabisig, butas po sa taas. Ayan po, no? Sobrang pakiramdam ko, nahihirap po sila sa kanilang pamumuhay. Nahirap po. No? Ayun, hirap na hirap po sila sa kanilang pamumuhay, mga kabisig, you know? So, pasukin natin dito ang loob ng kanilang tahanan. So, ito po yung sinusuot ni tatay kapag nangungarawit siya ng niyog. Ayan, so ito po, tignan po natin mga kanguso, mga kabisig, kung ano po yung itsura ng bahay nila Nanay
at tatay, no? Ayan, ganito lang po ang kanilang tinitirahan dito. Ito butas-butas, no? Butas-butas po yung kanilang bahay. And then, nilagyan lang po ng kortina. So nanay, paano kayo nakakatulog na mahimbing dito pagkagabi, nanay? Nagpaapoy po kami Bakit po kailan magpaapoy? para hindi kami pasukin ng lamok. So kailangan magpaapoy, magpausok para hindi sila pasukin ng lamok. So mga kabisig, kung mapapansin ninyo, pwede po pang umakyat dyan? Pwede po. Okay, akyatin natin mga kabisig. Tara, samahan niyo po ako. Ayan, so ito po. Mga kabisig. Ayan, nay, kwentuhan tayo, nay. Ayan, so pag-ikot yung paikot yan. So ayan po, tignan po ninyo yung kanilang itsura ng kanilang tahanan, ano. Pero masaya ang pamumuhay nila dito kahit mahirap lang sila. Kaya nga po, kaya Opo. So nanay, masaya rin ba kayo sa ganitong pamumuhay ninyo? masaya po, alang-alang. Opo, kahit medyo mahirap ang buhay, pero masaya pa rin, no? Masaya pa rin. Opo, nakakakain naman ng 3 beses isang araw. Pwede rin, nakakain din minsan, dalawang beses lang isang araw. Opo, 2 beses lang daw mga kabisig minsan sa isang araw. Merinda lang, nakatipid na. Merienda lang, tapos matutulog minsan, hindi pa nakakain ng hapunan. Kumakalam yung sikmura, no? Opo. So sobrang hirap ng buhay nila mga idol, mga kabisig. Talaga nga. Ito po, kung mapapansin ninyo, dito sila natutulog. Ito kami natutulog. Ayan po, mga kabisig, ayan. So, siyempre ganito lang talaga dahil mahirap nga ang buhay nila. Kaya, ayan, kikita naman natin, ayan. Talagang, hindi ko ma-imagine, kung paano sila makakatulog ng maayos sa ganitong sitwasyon. Ang mga anak po kasi nila, may sarili na pamumuhay. Pero siyempre, hirap din sa buhay yung kanilang mga anak. Ilang taon na po kayo nakatira dito, nay? Matagal na po, Mga 1 taon na. Mga 1 taon na. So, nagtitiis po kayo sa ganitong... nagtitiis po kayo. Ay, alang-alang dito na maganda pa nga nito, presko pa. So, presko pa siya. Presko nga po siya kasi pawid. And then, ito walang mga dingding. Kaya lang nakakatakot, no? Baka bigla tayong pasukin ng ahas dito. Or kung ano. Ilayo naman ang Panginoon yan. Wala naman pong ahas. Okay. Yan na malamig. Malamig po siya, no? Pero yung kinaganda dito, kasi malamig siya, no? Pagkagabi. Medyo, yun nga lang, may lamok, no po? Maraming lamok din. Kaya nagpaapoy kami dyan sa likod. Okay. So, tingnan niyo mga kabisig. Ang kanilang lutuan ay kanilang mga balde nandito na rin sa loob. So parang dito na rin sila kumakain. Ano? Dito na rin kami kumakain minsan. Dito yung kanilang pinakakusina at the same time pinakatulugan na rin nila. No? So parang hindi ko ma-imagine. Parang ang hirap ng buhay. Sobrang hirap. Kasi yung mga ganitong style ng bahay, ang alam ko, ito ay sa mga kaingin lang. No? Sa bahay-bahay, sa mga kubo-kubo, sa mga basakan or kainginan, di ba? Siyempre, ganito ng Sa buhay. bundok, ganun din. Pero kasi kung nandito ka talaga nakatira sa kapatagan, tapos ganito yung bahay mo, parang hindi mo ma-imagine, ano? Talaga po. Mabuti po hindi naman po kayo kinukutya ng kapitbahay na makakapitbahay dito dahil nga ganito yung sitwasyon sa buhay. Hayaan mo na kahit na sila nag-aano na kami mahirap, tanggapin mo lang din. Kasi totoo mahirap. So, okay lang din naman sa inyo kasi Okay talagang lang. totoo naman mahirap tayo po, ano? Oo, so, ayan, so, ayun mga kabisig, baka naman, maawa naman tayo dito kila nanay, kila tatay, dahil na hirap po sila sa buhay. Mga kabisig, sila po ay mga magulang ni Inday Kukak, kung saan si Inday Kukak ay nakakasama din natin madalas sa vlog natin. Oo. So hindi natin, first time natin pumunta dito sa kanilang tahanan at nakita nga natin na ganito talaga pala yung sitwasyon ng pamumuhay nila Inday Kukak. Diba? Kita nyo na ganito ng kalagayan namin, ganito na. Opo. Si Inday Kukak, pag nagbablog po tayo mga kabisig, masayahin siyang tao, tao, pero hindi sa likod pala na pagiging masayahing tao ni Inday Kukak ay ganito pala yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Opo, no? So hindi natin nakikitaan si Inday ng kalungkutan kapag nagbablog tayo kasi masaya siya. Hindi niya rin naikukwento sa amin na ito pala yung sitwasyon ng pamumuhay natin. Opo. Mga kabisig, hindi po alam ni Inday Kukak na sumugod kami dito sa bahay nila. Hindi po nila alam, sinurprise lang po namin sila para makita lang talaga namin kung ano ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay. So, Nay, Merry Christmas po. Merry At Christmas po. maraming salamat po
sa pagbibigay ng oras sa akin upang makausap ko po kayo. Ako po si Kangoso Vlog. Kaibigan po ako ni Inday Kukak. At ito naman ang ating cameraman ay si Calix Musbahar, taga Ribungos din, isa rin po siyang vlogger. So, ano ba? So ganito na lang, Nay, no? Bibigyan ko kayo ng konting halaga lang kasi alam mo naman tayo ay wala rin pa rin naman tayong pera. Bibigyan ko lang kayo ng pambili ng sardinas sa kamagi mamaya para may pang-ulam-ulam kayo, ha? Opo, Ayan. maraming salamat din po. God Opo, ito na po bless. yung Kayo dito. ito lang po yung kaya ng bulsa natin na ipamasko sa inyo, ha? Pagpasensyahan nyo na po dahil wala rin po talaga akong pera, pero ang importante kahit paano may pambili kayo ng ulam-ulam ninyo mamayang gabi or mamaya, ha? Maraming salamat po sa Ayan. Diyos. So maraming salamat po, Nanay, and Merry Christmas and God bless po, ha. Kay Tatay, bababa na po ako. Kay Tatay, maraming salamat po and Merry Christmas po sa inyo, ha. At sana po ay may maawa, magbigay ng kunting tulong sa inyo para mapaayos na ninyo yung ang inyong bahay, ha. So maraming salamat po. Kaya na po yung bahay Opo. namin po. So ayan na nga mga idol, mga kabisig, no? Maraming salamat kay Nanay sa kay Tatay sa kanilang pagpapaunlak upang makausap po natin sila ngayong umagang ito. So kung bago ka lang sa aking channel, mga kabisig, huwag mong kalimutan mag-like, share and subscribe, and like, comment and share. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Subscribe. Thank you, mga kabisig. So yan na nga po mga idol, mga kabisig. Ito po yung tirahan na nila Inday Kukak, ano? Yan, si Inday Kukak po ay nakakasama natin lagi sa vlog. Yan, so ito po, hindi natin akalain na ganito pala yung itsura ng kanilang pamumuhay. No, hirap na hirap talaga sila sa buhay. Ayan, may mga kapitbahay din sila dito, pero hindi nila rin mga anak nila, kaya lang hiwalay na sila ng bahay. So ayan.